masyado itong threat sa ating demokrasya at masyadong threat ito sa tunay na dapat ginagawa kapag kami halalan at kapag kami mayroong kampanya. Parang ano lang yan, parang poster, bawal dito, pero naglalagay pa rin. So ano ang mga source ngayon ng mga AI-generated content? Social media, Facebook, X, saka Instagram. Ngayon pa lang nagpahayag na si COMELEC Chairman Attorney George Garcia na hindi ito pabor sa paggamit ng AI sa pangangampanya para sa 2025 elections. Sa isang sulat, inirekomenda ni Garcia sa COMELEC and Bank na ipagbawal ang AI sa pangangampanya. Sinabi nitong nag-aalala ang mga eksperto patungkol sa panganib ng AI, lalo ng deepfakes na maaring magamit sa panlilinlang at maghasik ng maling impormasyon sa mga botante at mga kandidato. Binanggit niya ang isang pangyayari kung saan kahit ang Pangulo ng Bansa ay naging biktima daw ng mga AI-generated na deepfake videos na ang layunin ay lukohin ang mga manunood. Ayon kay Garcia, ang pag-abuso sa teknolohiyang AI sa mga materyales ng kampanya, kabilang ang mga video, audio at iba pang anyo ng media ay maaaring magdulot ng misrepresentasyon sa halalan. Alam po natin ang modern technology, bakit ba hindi? Subalit dapat po, pagkakampanya, ikaw mismo ang nakikita ng sambayanan. Ikaw mismo ang nanliligaw sa kanila. Masyado itong threat sa ating demokrasya at masyadong threat ito sa tunay na dapat ginagawa kapag kami halalan at kapag kami mayroong kampanya. Ayon naman kay dating Congressman Edgar Irice, maaaring magkaroon ng regulasyon ng COMELEC sa paggamit ng AI. Pero ang tanong, sa paanong paraan ito mai-regulate ng COMELEC? Pwedeng yung regulation, pero yung paano mo i-regulate? Yung kandidato, may lumabas na gano'n, sabihin niya lang na hindi naman galing sa akin yan. Diba? So, parang ano lang yan, parang poster, bawal dito, pero naglalagay pa rin. Ang sabihin ng kandidato, hindi naman ako naglagay niyan. Ayon naman kay tech expert Art Samaniego, dapat pagbawalan ng social media sa paggamit ng AI. So ano ang mga source ngayon ng mga AI-generated content? Social media, Facebook, X, saka Instagram. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat matukoy ng COMELEC kung anong mga application ng AI ang dapat na iban. We have to clarify rin kung ano yung ibaban sa AI dahil masyadong malawak ang application ng AI. Nasabi ko nga kanina, hindi malayo na you can ask AI, pwede mo sabihin, gawa mo ako ng commercial, gagawa ka niya ng commercial. So, may mga applications na legal, pero may applications rin na illegal. For example, gumawa ka ng advertising laban sa kalabang ko. Then yun, bawal yun. So we need to really narrow down kung ano ba yung pagbabawalan. At admittedly, ang AI ngayon is a moving target. Every day nag-e-evolve ang AI. Kaya dapat ang regulator, katulad ng COMELEC, mabilis rin